Magandang buhay, masayang pamilya, yan ang hinahangad ng maraming Filipino. Pero it does not always work that way. The Philippines have approved the Absolute Divorce Bill. Yan ba ang sagot? Today, pag-uusapan po natin at bibigyan natin ng interpretasyon ang Article 2, 3, and 4 ng Philippine Divorce Bill. FYI, hindi po ako abogado. Isa po akong registered nurse sa USA. Ang binibigay ko lang po dito ay ang my own interpretation about the Philippine Absolute Divorce Bill. Bago tayo dumako sa Article 2, 3, and 4, bisitahin natin sandali kung ano ang Article 1. I would put the link down below. It is about physical violence, pang-aabuso sa petitioner or sa common child. Article number 2 is about physical violence or moral pressure to compel the petitioner to change religious belief or political affiliation. Himay-himayin po natin o puntahan natin ang word for word ng sentence ng Article number 2 para mas maliwanag po ito sa ating lahat. So sa Article number 2, tandaan po natin ang mga importanteng salita na dapat ay kasama sa mga pangyayari in order to file for divorce. Katulad ng physical violence, binubugbog ang babae. And then yung moral pressure na tinatawag, pilit at sinisiraan niya ang religion ng babae, ang kanyang political affiliation as well. So, yung apat na salita na yan ay importanteng nakalagay sa Article number 2 in order for you to file for divorce. Gawan po natin ito ng isang magandang example, si Maria at si Muhammad. Maria was born in Manila with Catholic religion, and she liked Leni Robledo. On the other hand, si Muhammad naman, siya ay isang Muslim at ang gusto niya ay si Bongbong Marcos. So, ang ginagawa ni Muhammad ay binubugbog niya si Maria, pinipilit niya at sinisiraan niya ang religion ng Catholicism para lumipat si Maria at maging Muslim siya. Pero ayaw ni Maria. Article number 3 is an attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner or the common child or the child of the petitioner to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. Hihimay-himayin po natin ang sentence ng Article number 3. Article number 3. Attempt of respondent to corrupt or induce the petitioner, a common child, a child of the petitioner, to engage in prostitution or connivance in such corruption or inducement. Hihimay-himayin po natin ang sentence na to para mas maliwanag at mas madali natin siyang maintindihan. At alamin natin dito ang important words sa Article number 3. Una, ang petitioner.
yan ay ang asawang babae. Maaari din itong asawang lalaki. Ang common child, alam natin ang common child, maaring anak ng babae, anak ng lalaki, pero wala silang kasal. And ang prostitution, alam naman natin ang prostitution kung tatagalogin natin ito ay ang pagpuputa. At kung lalaki naman ay ang pagkukolboy, alam natin na ibig sabihin ng corrupt and inducement. At bibigyan natin ito ng example. Ang isang magandang example dito ay ang isang pamilya na sobra ang kanilang hirap. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin, kung saan nila kukunin ang kanilang pagkain o whatever until sinasalang na nila ang kanilang anak sa harap ng computer na walang damit para panood ito ng mga ibang predators sa online, which is really a bad example. At kung mangyari man ito, wag nating kalimutang i-report sa DSWD. Article number 4, Final Judgment, sentencing the respondent to imprisonment of more than 6 years, even if pardon. Kaya hihimay-himayin po natin muli ang sentence ng Article number 4 para mas maliwanag ito sa ating paniniwala. Ang Article number 4, medyo madali-dali siyang ipaliwanag. At bigyan na natin siya ng example. Isang halimbawa natin si Muhammad. Muhammad was involved in some kind of robbery or carjacking, and nakulong siya ng about 6 years. And after 6 years, na-pardon din siya. Pero pwedeng hindi na siya tanggapin ng kanyang asawa dahil he has been gone for so long. Pwede kayong mag-comment down below, and I would have to put the link on the other video. So our next video will be Article 7, 8, and 9. There's actually a total of 20 articles, kaya medyo mahaba-haba pa ang ating pag-uusapan. So please do not forget to hit the like and subscribe button. Marami-rami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa Philippine Absolute Divorce Bill.